The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still waters. His goodness restores my soul. He guides my way in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His pure delight. And though I walk the darkest The path, darkest path, I will not fear I will not the fear evil one, for you are with me and your right. O Ama naming nasa langit, maraming salamat po Ama muli sa iyo. At binigyan mo kami ng pagkakataon sa araw na to, sa araw na ito ng aming pananambahan, na muli Ama kami magkasama-sama upang purihin ka, upang sambahin ka, upang parangalan ka Ama sa iyong mga kagilagilalas na gawa sa aming mga buhay. Maraming salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat sa inyong pag-iingat sa amin sa buong isang linggo. Salamat sa pagbibigay nyo sa amin ng aming mga pangangailangan. Salamat sa lahat ng paggabay ninyo sa aming mga lakad sa araw-araw. Salamat sa paglayo nyo sa amin sa anumang mga hindi magandang pangyayari sa aming mga buhay. At salamat Ama higit sa lahat sa pagdinig mo sa aming mga panalangin. Sa umagang ito Mama ay muli kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kanais-nais na gawa para sa iyo. Muli Ama, linisin mo ang aming mga puso, ang aming puso't isipan Ama, upang mailayo kami sa mga pagkakasala. Muli kaming nagpapasalamat sa iyo Ama, sa araw na to ng aming pananambahan. Kami Apo ay nananalangin na Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan niyo po ang aming pagtitipon at kami kaluguron mo sa umagang ito. Pagyamanin niyo po Panginoon at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagsasama-sama mula sa simula hanggang katapusan. Ganon din po Ama, ay pinapanalangin ko po na kayo ang manguna sa aming tagapagsalita sa umagang ito. Purihin ka o Diyos. I-bless niyo po ang bawat isa. Lahat ng inyong mga anak na nakikinig ngayon, ay basbasan niyo po sila upang maging kalugod-lugod sa iyong pangalan. Salamat po aming Amang nasa langit, Panginoon naming Jesus. Lahat ng ito ay tinataas namin sa iyo. Sa pangalan mo. Amen and Amen. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. When hard pressed,
I cried to the Lord. He brought me into a spacious place. The Lord is with me. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? The Lord is with me. He is my helper. I look in triumph on my enemies. The Lord has done it in this very day. Let us rejoice today and be glad. Lord, save us. Lord, grant us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you. You are my God, and I will praise you. You are my God, and I will exalt you. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Si Yahweh ang aming Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sadyo lamang sumusunod. Maghari ka, manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang aming Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan pinupuri ka, itinataas, dinadakila.
pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia, 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 pinupuri ka namin. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka manahan sa aming pagpupuri. Ikaw na lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Higit sa lahat sa ating Panginoong Jesucristo na buhay. Ang ating passage po sa umagang ito ay matatagpuan. Kung kayo po ay mayroong Biblia, ang ating passage po ay matatagpuan sa Ephesians chapter 4, verse 7 and 11 and 12. Sa wikang Tagalog, ganito po ang sinasabi. Sa verse 7, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Ang tanong ko po ay, bakit nagbigay ang ating Panginoong Jesucristo ng kaloob? Ito po ay matatagpuan natin sa verse 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Gusto ko pong bigyan ng diin ang verse 5 na sinabi, at ang iba'y ginawang apostol, propeta, ebanghelista, at iba'y pastor at guro. Sinasabi po sa Jeremiah chapter 3 verse 15, Tagalog, bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong
katalinuhan at pagkaunawa sa English. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Doon po sa ating binasa sa verse 11, at ang iba'y ginawang pastor. Gusto ko pong bigyan ng diin itong pastor dahil po sa binasa natin ay sa English, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Since na ito po ay Pastor's Appreciation Month, ay gusto pong bigyan ng diin ang isang kaloob na pastor. Ang sabi po ni Pastor Raymond Capeper na nabasa ko po sa internet, sabing ganon, when we talk about pastors, we talk about from a biblical perspective, knowing that God has called pastors for the work of ministry and for edifying of church. Nakasulat po rito sa biblical perspective, sabing ganon, that God has called pastor. Ibig sabihin po, ang pastor ay tinawag ng Diyos. Hindi po ang tao o ang hari o ang presidente ang tumawag sa pastor, kundi mismo ang Panginoong Jesucristo ang tumawag sa pastor. Tuloy ko po yung aking binabasa. Number 2, when we talk about pastors, sabi ganon, we talk about in practical side as well as in a theological side, because practical side answers not only who a pastor is, but what a pastor does. And as we number the things the pastor has to do, we talk about the fact that a pastor leads, a pastor feeds, a pastor sows seeds, a pastor does good deeds, and sometimes a pastor bleeds. Bleeds, ibig sabihin, sa kanyang flocks or in the family. As an encouragement, gusto ko pong basahin ang 1 Thessalonians 5:12 and 13, or chapter 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13. Ganito po ang sinasabi. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work shakes, and be at peace among themselves. Sa Tagalog ay ipinamamanhik namin, mga kapatid, na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pagpukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magsama-sama kayong mapayapa. Since po ito po ang Pastor's Appreciation Month of October, meron po akong isinulat dito na mga
appreciation or thank you sa ating mga pastors, to our pastors and pastoras. Thank you, Pastor, for the early Sunday morning and the late Wednesday night. Ang ibig pong sabihin nito ay una po, early devotions po, ang ating pastor ay talagang nauuna po sa loob ng simbahan pagka linggo. Early devotions for Sunday school. Siya po ay bago po mag alas 8 ay naroon na po siya at siya po ang nagbibigay ng devotions sa mga Sunday school teachers and also elders in preparation for our Sunday worship service. Gusto ko rin pasalamatan ang Panginoon. Pinasasalamatan din natin ang ating pastor sa Wednesday prayer meeting na kung saan ay doon po tayo pakinig ng exhortation, sharing, and testimony. Tunay nga po na sa pamamagitan po ng prayer meeting na ito ay tayo po ay nadadagdagan ng ating lumalalim po ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay sa pamamagitan po ng pag-exhort ng ating pastor sa kanyang pag-share at testimonies po ng mga ibang mga kapatiran. Pero at tunay nga po na tayo pong lahat ay nabubusog sa salita ng Diyos. Pero meron din pong part po ng Wednesday prayer meeting na aking pong naalala. At ito po ay sa mga ka-member ko po na umattend ng prayer meeting ay talagang maalala rin to. Dahil bukod po sa prayer meeting nito na nabubusog sa salita ng Diyos ay naalala ko po yung nabubusog din kami sa pag-share ni Pastor ng yung pong bunga ng Indian mango. Ito po ay sinishare niya pagkatapos po ng prayer meeting at hindi po kaila na kami pong mga umaten, yung mga nakaka-attend ay nakakapagdala ng Indian mango at ito po ay hindi po isang beses o 8 beses, matagal po na ito po ay naisishare itong bunga ng Indian mango na to at ito po ay nagpapakita ng kanilang sincere na pagmamahal sa kanyang flocks o kanyang mga miyembro. Hindi po ba? So yun po yung una. Pangalawa po ay thank you, Pastor, for the seeds or word of God you plant and disciples yung nurture, no? At dito po ay yung cell group and Bible studies, no? Na talagang tayo po ay nagkaroon po ng cell group sa bahay-bahay and Bible studies. Bukod po dito ay ito pong ISOT, yung Extension School of Theology, na kung saan ay ang mga Sunday school teacher, members, and elders ay nagkaroon po ng training at dito po ay napag-aralan po namin yung hermeneutics at saka homiletics na kung saan ang lahat po ng mga naka-attend ng training nito ay natuto kung paano bigay ng mensahe sa pulpito na sa pamagitan po ng isot na ito ay na-train po kami at naging deeper po ang aming pananampalataya sapagkat marami po kaming natutunan dito. Hindi lang po itong isot na ito, kundi sa kasalukuyan po may mga elders po na nag-aaral ng Bible doctrines,
no? At ito po ay isa po akong nag-trainee rin nila pastor sa Bible to Quiz na to, at tunay nga po na lalo pong lumalalim po ang kaalaman ko sa doktrina tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat natatalakay po namin ito weekly ang mga bagay-bagay tungkol po sa doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang po doon, ay meron pang mga discipleship training po na aming ipinagpapasalamat na ikinondak po ng ating mga pastors, no? Hindi lang po dito sa komunidad ng Cainta, kundi sila rin po ay nagpunta sa mga iba't ibang lugar tulad ng Pangasinan, Mindoro at iba pa. Pangatlo po ay pinapasalamatan po namin ang aming pastor. Thank you, Pastor, for the sermons you preach and the prayer you lift up, no? Tulad po ng Sunday worship service, prayer and fasting service, at yung birthday and anniversaries services na kung saan ay kayo po ay nakapagbigay ng magagandang mga sermon o mga salita ng Diyos na upang ang buong Cainta Wesleyan congregation ay madagdagan pa ang kanilang pagkaalam sa Biblia, hindi lamang sa pagkaalam kundi maging deeper pa ang kanilang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. No. Thank you, Pastor, for the wise counsel and the words of encouragement to our members who encountered problems in their family. Ito po ay ang buong congregation ng Cainta ay pinagpapasalamat po sa mga pastors, dahil kung minsan po ay may mga kapatiran o members of the church na kung saan ay nagpupunta po sa ating pastor at kinakausap ang ating pastor, at ang pastor naman po natin ay nagbibigay ng wise counsel and encouragement sa ating mga miyembro. At sa panglima ay thank you, Pastor, for the sacrifice and service. Going to our, ito po ay ang ating mga pastor ay talagang nagsakripisyo. Una po sa lahat, yung ating outreach sa Binangunan, sa Victoria, sa Junction at iba pa. At ganun din, as talagang sakripisyo po, lalo na po ngayon sa panahon po ng pandemic, ay talagang mahirap pong lumabas. Ngunit alam niyo po na lalo na po sa atin na nagkaroon po tayo ng ilang mga funeral services, no po, ay alam mo po ay sakripisyo na sinasabi, pero ito po ay para po sa ating miyembro na magkaroon po ng funeral services. Hindi lang miyembro, kundi mga iba pang mga kakilala sa ating simbahan. At tunay nga po na talagang kahit po bawal lang makipag funeral service ay talagang nagagawa po ng ating pastor yan. Yan po ay pinagpapasalamat po ng buong kongregasyon po ng Cainta Mystery Church. And lastly, I thank you for your spiritual leadership and guidance. Our Cainta Wesleyan Church congregation is more blessed for it. In your work as a pastor, may God fill you with the Holy Spirit and enrich the lives of both you and those around you. Thank you for your service, and know that we all appreciate your hard work. In conclusion,
On behalf of Kaita Wesleyan Church Congregation, gusto ko pong banggitin itong acronyms na to. Yung pong acronyms na pastor. Letter P, pray for our pastor. Letter A stands for assist our pastor. Letter S, support our pastors. Letter T, thank our pastors. Letter O, obey our pastors. And the last letter R is respect our pastor. Maraming salamat po sa pagkakataon na to na makapagbigay po ng maikling mensahe and appreciation sa ating mga pastor. God bless po, and to God be the glory. You answered the call and obeyed God's command. He sent you here, we know you're in His hand. Your message from the Word touches our very soul. We've seen your faithfulness and we want you to know. Hi! Kumusta po kayo? Sana ang lahat po sa atin ay nasa mabuting kalagayan, sampu ng buong pamilya nyo. In behalf of the CWC Women's Society, I just want to thank the Lord para sa buhay at ministry ng ating mga pastor dito sa Kainta. Sinamarize ko po ito sa 6 gamit ang acronym na pastor. Ang una po ay P. Palagi ang pasasalamat, panalangin sa Panginoon para sa lahat ng bagay at pagkakataon. Isinasa puso at isinasa isip po ng ating mga pastor ang 1 Thessalonians 5:17-18 na sinabi po na palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Hesukristo. Ang mga pastor po natin ay constantly reminding us that we must give thanks to God in all circumstances, not only in good times, but likewise at this time of pandemic. Dahil ang Diyos ay in control, and it is only He who holds our future, and for sure, God has the best plan for us. Susunod po ay A, agarang solusyon sa anumang bagay at sitwasyon. Ang ating CWC pastors are willing and able to assist each members sa anumang oras at pagkakataon. Kung need mo ng driver dahil magpapahatid or magpapasundo ka sa airport, or kailangan mo ng driver para maglipat bahay, nandyan sila. Kung kailangan mo naman ng counseling na mag-asawa o magpamilya, kahit 10 oras ng gabi, pupuntahan ka nila. Yung mga kailangan mong pa-bless yung bahay mo, sasakyan mo, business mo, willing silang gawin yan para sa'yo. Kung kailangan mo namang magpakasal, nandyan din sila. Or even at this time of pandemic, nandyan sila to comfort us and to let us know na kasama natin sila sa anumang pagsubok nating pinagdaraanan. And next is si S. Sigurado ka na hindi ka nila iiwan o pababayaan. Ang ating mga pastor are instrument ni Lord para ma-reach out hindi lang ang ating members, maging non-members, or maaring mga dating members na sa iba na nag-attend or nag-church. Iniwan mo man ang mga pastor natin, pero sila, nananatili sila na pinapakita at ipinadarama sa iyo ang love ni Christ. Kung sakali naman na mayroon kang
kapamilya na nagkasakit, nandyan sila para ipag-pray ka. Kung namatayan ka naman, nandyan sila para mag-conduct ng chapel services kung kailangan mo. At kung ano man tulong or assistance na kaya nilang ibigay sa'yo, sadyang di ka nila pababayaan. Next is T. Tunay na tapat ang ating CWC pastor sa kanilang sinumpaang profession and ministry. No doubt, tried and tested na ang kanilang faithfulness kay Lord. Even sila man ay maraming trials na pinagdadaanan sa kanilang ministry at personal na buhay, ang ating pastor dito sa Cainta ay di bumibitiw sa kanilang faith kay Lord. At yun din ang gusto nilang tularan natin mga members. Ang susunod po ay O, obedient to God and His words. Ito po ay palaging nire-remind din sa atin ng ating mga pastor to pray and read God's words at all times. Ito po ay sa Joshua 1:8. Isa sa mga bagay na gusto kong ipagpasalamat sa Diyos ay itong pagtuturo nila sa atin tungkol dito. Sinasabi po sa Joshua 1:8 na do not let the book of the Lord depart from our mouth. We should meditate it day and night so that we will be careful to do everything written on it. Then we would be prosperous and successful. And next is R, respeto sa Diyos, respeto sa pamilya, sa kapwa, at maging respeto sa oras ng iba. Ito ang huling bagay na gusto kong ipagpasalamat sa Diyos dahil sa buhay ng ating mga pastor. Hindi sila nagkukulang ng paalala na maging conscious tayo sa ating oras. Dumating tayo sa tamang oras na pinag-usapan o nakatakdang oras. Maging ito ay worship service, Wednesday prayer meeting, or mga out of church activities gaya ng funeral services, members visitation, or pagbibisita sa mga anumang activities ng ating churches. Dapat talaga maging maging updated tayo at conscious tayo sa oras. For sure, pag hindi ka dumating sa tamang oras at hindi ka nagpasabi ahead of time, maiiwan ka. This is just to teach us lesson na we should be conscious of our time. So again, salamat sa buhay ng ating mga pastor dito sa Cainta, si Pastor Bay, Pastora Orfa, Pastor Ernie and Pastora Vicky, Pastor Edwin, Pastor Kevin, at maging ang dating pastor natin na si Pastor George na nasa Taytay na ngayon. God bless you all. At sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Salamat po sa bawat isa. Stay safe and God bless. Atin pong ipagdasal ang ating mga mahal na pastor sa ating simbahan sa Cainta. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay pumupuri sa inyong kadakilaan at kapangyarihan. Ang inyong pangalan lamang ang aming sinasamba at tinataas. Sa oras na ito ay amin pong idinudulog sa inyo ang inyong mga lingkod, ang aming mga pastor na piniling mo upang mamahala sa aming iglesia. Narito po sina Pastor Bay, Pastor Orfa, Pastor Ernie, Pastora Vicky, Pastor Edwin, Pastor Gas, Pastor Kevin, at Pastora Sheena. Alam po namin ang kahalagahan ng kanilang mga tungkulin. Sa pamamagitan ng kanilang mga sermon ay amin pong naririnig ang mga salitang nais niyong ipabatid sa bawat isa sa amin. Sa kanilang mga pagtuturo ay aming nalalaman ang mga kahulugan ng mga kaganapan sa Biblia na patungkol sa inyo. Sa kanilang mga payo at gabay, may ginhawa sa aming mga damdamin, lalong higit kung kami po ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Ngunit batid din po namin na sila ay kagaya din namin na may mga pangangailangan, lalo na sa mga panahong ito na kami ay dumaranas ng isang pandemya.
hinihiling po namin, Panginoon, ang inyong basbas na pagkalooban sila ng kalakasan at ilayo sa anumang sakit at kapahamakan. Puspusin mo din po sila ng pagpapalang pinansyal upang patuloy nilang magampanan ang sinumpaan nilang tungkulin para sa ikalalago ng iyong kaharian. Nais din po naming hilingin ang inyong patnubay sa kanya-kanya nilang mga pamilya at ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga pastor na nagsisilbing halimbawa sa aming lahat, na kami ay magpatuloy na maglingkod sa inyo at hindi mawala ng pag-asa sa anumang pagsubok o suliranin na aming nararanasan o kakaharapin sa buhay. Sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalam. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. You answered the call and obeyed God's command. He sent you here, we know you're in His hand. Your message from the Word touches our very soul. We've seen your faithfulness and we want you to know. Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you've made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to the cross. And we know one day you'll hear your Father say, "My child, well done. My child, well done." In the still quiet place, on your knees in prayer, God sees your tears, hears the burdens you bear. The Lord's by your side, blesses all that you do. Through the good and bad times, He'll see you through. Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you've made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to the cross. And we know one day you'll hear your Father say, "My child, well done. My child, well done." Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you've made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads